Sige nga po, isang magandang umaga sa lahat. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Parang naninibago yata kayo, kundi tayo. So, patuloy pa rin tayo magpupuri sa Panginoon. Ang pinakamaganda rito, yung kahit na faithless tayo, yung Panginoon na pinaglilingkuran natin, still faithful sa ating lahat. Hindi siya nagbago at hindi siya magkukulang sa ating lahat. Sustainable talaga. Yung anumang pangangailangan natin, lahat ipoprovide po ng Panginoon yan. Now, I will continue doon sa book of Romans. Previously, yung mga tinatalakay natin by chapters. Natapos ako doon sa chapter 6, pupunta tayo sa chapter 8. Pero bago tayo tumunghay sa chapter 8, yung chapter 7, medyo i-concise ko lang ng konti. Alam niyo ba na si Panginoong Kristo ay napagtagumpayan niya ang lahat ng battles? So tayo rin naman, may mga sarili tayong battles. Jesus won the war, but we need to fight our own battles. May kanya-kanya tayong mga battle sa buhay. Kung minsan nga, pag tinignan mo yung kapwa, mananampalataya mo, pagka binasi mo yung sarili mo, parang ang late-late lang naman ang problema niya, yung battle niya sa buhay, yun lang. Samantalang ako, kakaiba. So may kanya-kanya tayong battles. But ang sabi ni Paul, meron siyang recommendation, we need to fight our own battles. Kasi mga battle natin sa buhay, hindi natin pwedeng takbuhan, hindi natin pwedeng takasan yan. We have to face the truth. Kailangan nating harapin yung ating buhay. Now, ang sabi ni Paul, how do we overcome yung tug of war? Alam niyo yung tug of war, yung naglalabanan tayo, yung merong hilahan? May larong tug of war, di ba? Kapag hinila ng kabilang panig at bumigay ka, talo kayo. Sa buhay spiritual, si Paul, meron siyang sinasabi, how do we overcome this tug of war? Paki-pause nga sa Migs, paki-pause nga. Yung tug of war kasi, di ba, palakasan yan. Kung sino yung malakas, siyang mananalo. Sino yung mahina, siyang matatalo. May isang lubid na hinahawakan tayo, isang lubid ang pinanghahawakan ng mga naglalaban. Tug of war. But ang tanong dito, how do we overcome this tug of war within us? May kanya-kanya tayong hilahan ng buhay. It's either mahila ka or hilahin mo sila. Dalawang bagay lang. Romans chapter 7 verse 21 to 25. I will concise lang naman. Ang sabi ni Paul, may na-discover si Paul Ang sabi niya, I have discovered this principle of life. That when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Ito yung suffering ni Paul. Alam niyo si Paul, napakaganda na experience niya. Remember Paul, isa siyang Sanhedrin member. Marami siyang alam sa batas. Pero nung nakakilala siya kay Kristo Jesus, ito yung na-discover niya. Sabi niya, bakit ganon? Sa kabila ng aking pagiging mananampalataya ni Kristo, kung ano yung ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. What is wrong? Yun yung nagagawa ko. Yung mabuti na iniisip ko, hindi ko yun ang magawa. Bakit ganon? Sabi ni Paul, struggle talaga si Paul just like us. Marami tayong struggle sa buhay. Totoo, kung minsan yung hindi natin ayaw, yun yung nagagawa natin. There is a battle between mind over heart. Tama? May battle dyan, may laging battle. Si Paul, na-experience ni Paul talaga yan. The next verse, ang sabi niya sa 22, ang sabi niya, I love God's law with all my heart. Sabi niya, alam na alam ko ang batas. Bakit ba ibinigay ang batas? Di ba ang batas binigay kay Moses kasi sa disobeying ng mga Israelita. Titin sa gobyerno natin. Bakit may mga batas? Kasi maraming sumusuway. Sabi ni Paul sa 23, but there is another power within me that is at war with my mind. Merong kapangyarihan na naglalaban sa aking isip. Nagdadalawang loob ako, nagdadalawang isip ako lagi. Yung power na yun, this power makes me a slave to the sin that is still within me. Yan. Sabi niya, yung kapangyarihan na makagawa ako ng mali, yung kasalanan, yun yung nananahan sa aking puso at isipan. So there is a battle. May battle talaga. The next verse, 24. Ang sabi niya, ako na yata yung pinakamiserabling tao na nabuhay. Sabi niya, who will free me from this life that is dominated by sin and death? Remember, the law gives kasi may mga sumuway. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tama? Kasi nasabi ni Paul, nadodominahan ako ng kasalanan, kaya ang punta ko talaga kamatayan. Wala ako ibang pupuntahan kundi sa kamatayan kung ako yung magpapatuloy sa paggawa ng masama, ng kasalanan. Sa 25, may sagot din siya. Alam niyo si Paul, pag may tanong siya, halimbawa sumusulat siya, ito sinulat niya po sa mga taga-Roma na mananampalataya. Meron siyang tanong, pero may sagot din siya kasi ina-anticipate niya yung mga magtatanong sa kanya ng taga-Roma. Kaya sabi niya, salamat sa Panginoon. Thank God. Sabi niya, the answer is in Jesus Christ our Lord. Ang ganda, bakit ano sabi niya? So you see how it is? In my mind, I really want to obey God's law.
But because of my sinful nature, sabi niya, yung naturalesa ko, I am slave to sin. Bibigyan ko yung isang drawing ng illustration. Ito yung title natin. Yung flesh and spirit, lagi magkakontra. Hindi sila pwedeng mag-ugnayan. The title of the message is Spirit-Led Life. Tayo, paano ba natin isa sa pamuhay ang pagiging Kristiyano natin? Kaya dito makikita natin yung kasagutan patungkol kay Paul na siya mismo na-experience niya na siya ay Spirit-Led life. And at the same time, nandoon siya sa flesh. Sa human nature ng tao. Tayo po manalangin. Father, we thank you. Pinupuri ka namin sa umagang ito, Lord. At salamat dahil meron kaming lakas para umawit, para sumayaw, itaas ang mga kamay namin. In spite that the weather condition, Lord, hindi ito magiging hadlang para kami ay magpuri sa iyo. Salamat po sa pagbibigay ninyo sa puso namin na magkaloob po kami ng mga sarili namin sa oras na ito, sa bulwagan na ito. At kayo po ang siyang patuloy na maitaas, ang pangalang Hesukristo lamang po. Ang maitanyag sa bulwagang ito. At hindi kami lalabas ng bulwagang ito na hindi namin makukuha yung tunay na kasagutan galing po sa inyo. Gamitin niyo po ang mensahe bilang tuntungan ng aming mga buhay, Panginoon, at kayo po ang siyang patuloy na manguna sa amin. Holy Spirit, guide us, lead us to a greater knowledge of Jesus Christ. At nang sa ganon, mapuspos kami, mapuno kami ng banal na Espiritu. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. So, Spirit-led life. Tingnan natin, Spirit-led life. Nakita natin illustration. Sa Hebrew words kasi, meron tinatawag na yung sarka versus pneuma. Hebrew word o Greek word. Si Paul, ang pagkaka-illustrate niya sa sarka, ito yung flesh. Itong laman, yung flesh natin. Ito, may dugo, may laman. At tinuturing ni Paul sa kanyang mga sulat, a sinful nature. It consider a sinful nature yung dating tayo. Now, nung nakakilala tayo sa Panginoon sa Kristo, ito na Spirit-led life na tinatawag niyang pneuma. Pneuma, ibig sabihin, the Holy Spirit within us, dwelling in us. Alam niyo ba yung foam, yung panlinis natin ng mga plato? Di ba? May dalawang side yun, di ba? Yung another side is foam. Pero yung another side, para may pangkiskis yun. Pag nilagay niyo sa ibabaw ng tubig yung parang magaspang, di ba nakalutang lang siya? Right? Nakapatong lang siya sa tubig. Ganyan ko siya illustrate yung spirit, indwelling in spirit, tsaka spirit-filled. Now, pag binaligtad mo yung foam, di ba? Pag binaligtad mo yung foam, sisipsipin niya yung tubig. Yun yung indwelling. Ibig sabihin, absorb niya yung tubig. Na kapag piniga mo talaga, ang daming tubig. Parang tayo, indwelling tayo, the Holy Spirit, indwelling tayo, puspos ka ng banal na espiritu. While on the other hand, kung nakapatong ka lang, naka-attach ka lang, iba yun. Nag-gets natin yung point. Di ba ang ganda? Oo nga, no? Pagka ako ay indwelling in the Spirit, filled with the Holy Spirit, para ako yung foam, na kapag nilagay sa tubig, absorb yung tubig. And then on the other hand, nakapatong ka lang, attach ka lang doon sa Holy Spirit, kaya pala kung minsan, mahina ang katawan. Sabi ni Jesus Christ mismo, sabi niya, the Spirit is willing, but the flesh is weak. And because we are not indwelling sa Holy Spirit, yan describe ni Paul, sabi niya, sarka or pneuma, dalawa lang. Flesh, dito ka namumuhay, and through the Holy Spirit. Dalawang bagay lang po ang pwede natin puntahan. It's about our choose. Mamimili ka lang talaga. Now, ito yung pwede nating baunin mamaya. The battle over indwelling sin is won by the indwelling Spirit. So, mapangyayari lang, mapaghahari natin na tayo ay victory over our sin sa pamamagitan indwelling by the Holy Spirit. Mahirap bang gawin yun? Ibig sabihin, indwelling. Siyempre naman, pag indwelling ka, meron kang mga gawain na inaatenan. Meron nagpapalakas sa atin by Spirit. Nagbabasa ka ng Biblia. Meron ka mga ka-Bible study. Meron ka mga ministry. Yan, lahat yan, nakakatulong po yan. May fellowship. Isa yan sa mga indwelling in the Holy Spirit. So you can win the battle. Otherwise po, hindi tayo mananalo talaga. Si Paul nga, siya nga nang mismo, sinasabi niya, bakit ang nagagawa ko, yung hindi ko gusto, yung mali? Pero ito yung tinuturo sa akin ng Espiritu ng Diyos, hindi ko magawa. Romans 8, umpisa natin sa chapter 8. Ito na ngayon, papasok tayo sa chapter 8, verse 1. Napakaganda yung verse 1. Maraming humahawak sa verse na ito. Pero actually, alam ba natin yung context na sinabi ni Paul ito?
Tingnan natin yung context ng chapter 8. You know, chapter 8 is a very rigid sa akin. To parang ito yung very attached ako sa sulat ni Paul sa mga taga-Roma. The Epistle of Rome ni Paul sa Roma. Napakaganda ni chapter 8. Inumpisa niya, sabi niya, so now, or sa other translation, therefore, there is no condemnation for those who belong to Christ. Napakaganda. Ang sabi ni Paul, parang pagka pinagdiinan ko, hindi, wala ka na sa panghusga. You are not under the judgment. When you belong to Christ, kung pinili mo si Kristo Jesus na maging Panginoon at tagapagligtas mo, you are no longer in the judgment. Wala nang condemnation sa iyo. Hindi na nakapataw sa iyo. Wala na nakaabang na condemnation sa iyo. Ano yung nakaabang sa akin? Ang sabi ni Paul, hindi ka nahuhusgahan. Sa verse 2, and because you belong to Him, meaning kay Jesus Christ, the power of the life-giving Spirit, the Holy Spirit itself, ang sabi rito, has freed you from the power of sin that leads to death. Remember in chapter 5, sabi doon ay pinalaya tayo sa ating mga kasalanan. We are justified. Pinalaya, wala ka ng kasalanan. Bakit? Kasi pinatay ng banal na Espiritu yung kapangyarihan ng kasalanan over you. Ba't nagkakasala pa rin ako, pastor? Yan ang problema sa atin. Another thing, kapag inalaw natin na ang kasalanan ay maghari sa atin, alam niyo si Satan, hindi naman siya magkakaroon ng kapangyarihan. Unless otherwise, bibigyan natin siya ng permiso. If we allow Satan to deceive us, sabi nyo, di ba, pagka nakakakita ka pa lang, nagdi-deceive ka pa lang, hindi ka pa nagkakasala. Pero once na ginawa mo na, tinikman mo na, diyan ka nahulog sa kasalanan. Kaya sabi dito ni Paul, merong life-giving spirit, in yung Holy Spirit, na nagpapalaya sa mga tumatanggap kay Kristo Jesus. That the power of sin, na nagdudulot ng kamatayan, wala siyang kapangyarihan over us. Ang napakaganda na sinabi ni Paul. Verse 3, the law of Moses was unable to save us because the weakness of our sinful nature. Remember, sinful nature, ginagamit ni Paul. Yung sinabi niya kanina sa Pneuma at saka Sarka. If you are in Sarka, yung sinabi kanina, sinful nature ang tawag doon. The law of Moses, maganda, ibinigay yan. Sabi niya, alam niyo ang law of Moses, parang salamin lang yan eh. Di ba pag nanalamin ka, marap ka salamin, makikita mo itsura mo, di ba? Makita mo kung maganda, pangit itsura mo, hanggang doon lang, it is a shadow. Yung law of Moses, it is a shadow na nakita mo yung kasalanan mo, pero hindi pa rin napabuti tayo because we have the weaknesses. Verse 3b, ang ginawa ng Diyos, sa next verse, ang ginawa ng Diyos, God did what the law could not do. Nakita ng Panginoong Ama, di ba, na ang batas hindi sapat para sa mga tao. Kasi patuloy pa rin sa pagkakasala. Remember, tayo naman, di ba, pagka may mga bawal, minsan ginagawa din naman natin eh. No parking. No parking, di ba, na kahit mahuli ako, babayaran ko na lang. Alam mo bawal, alam mo may batas, alam mo may kabayaran yung gagawin mo yung punishment. Gagawin mo pa rin. So be it, ganun din sa kasalanan. Kung minsan, alam natin kasalanan yan, di ba, pwede mo pa rin gawin. Di ba, may punishment naman eh. Kunin ko lang yung punishment. Lalo na pagkambabaw lang ang punishment. So nakita ng Diyos Ama, sabi niya, nakita ko na ang batas, no? Wala, hindi nakakasapat. So ang ginawa niya, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi pa rito, He sent His own Son, meaning Jesus Christ, in a body like the bodies we sinners have. May magsasabi ba sa atin, Pastor, kasi tao lang ako eh. Ang linaw ng sinabi ni Paul, ang Panginoong Kristo, ipinagkaloob niya sa atin. Ibinigay niya na katulad nating tao. So wala ka makakatwiran pala, tama si Paul. Even si Paul, struggle siya talaga, kahit mananampalataya siya ni Kristo Jesus, yun yung kanyang struggle, tago pa rin niyang buhay niya yun. Nandoon pa rin ako sa sinful nature ko, bagamat may banal na espiritu na. So ipinagkaloob si Kristo Jesus, parehas natin, just like we sinners. 3C, and in that body, God declared an end to sin's control over us. Nakita natin? By what? By giving His Son as a sacrifice for our sins. Kaya ang ganda ng mga preaching ni Paul eh. Pag tinignan natin, di ba? Ang sino mang kumilala, tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi rito, siya na yung sacrificial lamb. Hindi na natin kailangan magsakripisyo para pambayad sa mga kasalanan natin. Tinapos na ng Panginoong sa Kristo, sabi ni Paul dito sa verse 3. Sabi niya, and that body belongs to Christ. Sabi niya, it is an end
control over all your sins. My sins and your sins. Lahat ng kasalanan natin. Diyan nag-end up, natapos lahat kay Kristo Jesus. O saan nagaganin pa natin sakripisyo? Di ba wala na? Ang ganda-ganda nga ng privilege natin eh. Wala kang pagod, wala kang pagpapagal, pero iniligtas ka ng Panginoong Jesucristo. Sa verse 4, ginawa niya ito. Bakit niya ginawa? He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us. Kita natin, ang ganda. Totoo naman talaga, ang batas hindi makasatisfied, hindi maka-fulfill para tayo mapawalang sala lang. The law says, there is a punishment. Kailangan pagbayaran mo yan. Pero ang sinasabi ng Diyos, hindi na, wala nang requirements na yan. Sabi niya, yung batas, hindi na. Para mapunan lang ang lahat ng yan, eto ngayon, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Tingnan niyo yung mga bagong mananampalataya, yung mga bagong tumanggap kay Kristo Jesus. Di ba ang init-init? Parang on fire sila lagi. Kuminsan yun yung magandang yung makasama lagi, yung mga on fire. Yung mga baguhan na nakatanggap kay Kristo Jesus, naku, wala namang puknat talaga sa buhay nila, sa oras nila, na wala silang pag-uusapan kundi tungkol kay Kristo Jesus. Pero pag tumagal-tagalan, di ba, naging mature na, parang naglalaylo na talaga. At totoo naman talaga yan. Pero yung mga baguhan talaga, di ba, sabi dito, but instead, you follow the sinful nature. Sabi ni Paul, ang pina-follow mo na ngayon, the fruit of the Holy Spirit or the Holy Spirit itself. Sa verse 5, bakit? Kasi sabi ni Paul, lahat ng nadodominate by the sinful nature, think about the sinful things. Yes, totoo naman talaga. Nung araw, paano ka mag-isip, kapatid? Di ba? Ang iniisip mo lang talaga, yung makamundo, lahat ng nakikita mo rito sa mundo. But when you are in the controlled by the Holy Spirit, ang sabi niya, things that you are always pleased, the Holy Spirit. Yun yung gustong isipin lagi at hindi gawin. Iniisip mo pa lang ang gusto mo na piplease na Holy Spirit na nasa sa iyong buhay, nandito sa iyong puso, yun nagko-control sa iyo. At kapag ka-control tayo ng Holy Spirit, di ba, ang layo, pag tiningnan mo yung sarili mo, ako na ba talaga ito? Dati nandun ako Remember in Ephesians, pag binasa yung Ephesians chapter 6, di ba? Ang sabi doon ni Paul din, ang sabi niya, tayo mga mananampalataya, we have to put off. Put off, ibig sabihin, huhubarin ka talaga. At kapag hinubad mo yung buong buo, hindi lang damit, hindi pantalon, hindi sapatos, ibig sabihin, put off your old nature. Pag hinubad mo yun, ang kapalit na isusuot mo, you have to put on the Holy Spirit. Yung nagbihis sa atin. You know, the Holy Spirit is a guarantee. Yan yung garantiya natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Mamaya makikita natin dito. Paano ba tayo naging anak ng Diyos? Verse 6. Ang sabi ni Paul ulit, so letting your sinful nature control your mind leads to death. Totoo. Yung sinful nature natin, yung flesh natin, lahat ito, papunta ito sa death. Kamatayan talaga. But ang sabi niya, letting the Holy Spirit control your mind leads to life and peace. Ba't ganun sinabi ni Paul? Tingnan nyo. Buhay at kapayapaan. Kasi ang buhay galing kay Kristo Jesus. Ang kapayapaan galing din kay Kristo Jesus. Ang sino man nabubuhay, ayon sa Espiritu ng Diyos, di ba? Meron kang kapayapaan, kapatid, may buhay ka rin. May love. Yan yung mga bunga ng Espiritu May bunga kasi kapag nakipag-isa ka kay Kristo Jesus, indwelling ka through the Holy Spirit na iniwan niya sa atin, yun ngayon na siya sa pamuhay natin, even your tongue, yung pananalita natin. Yan yung lumalabas sa bibig natin. Peace, love, joy, and life. Nakakapagbigay buhay. Di ba, ang sarap, alam mo kapatid, pagkausap ko ita, parang nabubuhayan ako. Minsan kahit biro, di ba, ang sarap pakinggan. Kapag ikaw ang kausap ko, parang nabubuhayan ako. Buhay na buhay ako, alive na alive ako. Bakit? Kasi may banal na espiritu na nag-uudyok sa atin kung ano yung mga bibigkasin natin sa bibig natin. Hindi katulad yung kapag kakausap ko yung kapatid, ako para akong namamatay. Baligtad. So letting your sinful nature control your mind, kamatayan ang puntahan mo dyan. Pero pagka ang banal na espiritu ang hinayaan natin mag-control sa ating isipan, sabi ni Paul, it leads to life and peace. Verse 7. For the sinful nature is always hostile to God. Hostile to God, ibig sabihin, wala tayo, hindi tayo kakampi ng Diyos. Galit lagi, ang nakapataw sa atin, wrath of God. Sabi ni Paul, sabi niya, it never did obey God's law. Ang mga taong namumuhay sa sinful nature, sa flesh, ang sabi niya, it will never obey the law and it will never, kahit kailan, hindi talaga masusunod ang kalooban ng Diyos. Totoo naman talaga. Nung araw tayo, di ba, ang sino ba nasusunod sa buhay natin? Kuminsan tayo rin hanggang ngayon Kuminsan ang susunod sa sarili natin, tayo.
tayo nagde-decide. We don't even acknowledge God or yung nag-ano tayo sa Diyos, nagsasabi tayo, Lord, ito yung gagawin ko. Yung gusto natin manguna lagi ang banal na Espiritu. But the same time, yung sarili natin ang gusto nating masunod lagi. Yan yung sinful nature natin eh. Kung minsan napakahirap kontrolin talaga yan. At sabi ni Paul, kapag gano'n tayo, kaaway tayo ng Diyos. Kahit kailan. Ang dami ko nakita po mga mananampalataya kapatid. Mga nawala sila. Yes, of course, may mga, yung sinasabi ko kanina, mainit na mainit siya sa paglilingkod, ilang years siya naglingkod talaga, pero nagkaroon siya ng trabaho na napakaganda, ang ganda ng offer, no? Hindi naman bawal yun, hindi masama yun ha. Nung magkaroon siya ng magandang offer na opportunity to the work, to job niya, naging milyonaryo talaga, pero nalayo naman siya sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo, once na tayo nawala sa presensya ng Panginoon, wala tayong maasahan na protection, guidance, lahat po yan mawawala. Alam niyo, yung ending lang, wala rin. Wala rin siya naipon. Ang sabi niya, Pastor, parang ang ganda sana ng una kung pinagsama ko, kung pinagsabay ko, yung paglilingkod ko sa Panginoon. Pero yung mamimili ka, lagi yung sinasabi, you don't have to choose. You have to choose and prioritize Jesus first. Si Panginoon, pero it doesn't mean na wag mo nang abala, wag mo nang alalahanin yung mga trabaho mo. Hindi yun ang ibig sabihin. It's all about our priorities lang naman. Kung sinong dapat piliin natin, hindi dapat tayo namimili. Trabaho ko, pamilya ko, ang Diyos ba? Hindi dapat ganon. There is no choices when it comes to prioritize Jesus Christ. Kasi pag priority mo si Jesus Christ, yung lahat po ng pangangailangan nyo, ibibigay niya po, ipagkakaloob ninyo, pagkakaloob ng Panginoon sa ating lahat. Meron bang imposible sa Panginoon? Ang yaman-yaman niya. Kung gusto mong yumaman, makukuha mo yun kay Kristo Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Di ba? Totoo naman yun ha. Kaya ito sinasabi ni Paul sa verse 8, continuation. Sabi ni Paul, that's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Kahit kailan hindi natin mapiplease ang God. Alam niyo sa oras na ito, tuwan-tuwa ang Lord sa atin. Kasi nagpuri tayo. Right? Hindi ka naman sinasabi yung mga wala rito, hindi sila mapalad. Mapalad din po sila. Mapalad din, mas mapalad tayo. Na tayo ay nandito sa gitna ng ganyang panahon. Purihin ang Diyos sa mga puso. Palakpakan nyo nga yung mga sarili nyo. Purihin ang Panginoon. Kasi yan yung sinasabi natin, yung discern ninyo, the Holy Spirit leads you. Yan ang nag-uudyok sa atin. Hindi mga sarili ninyo. Verse 9. Sabi rito, but you are not controlled by your sinful nature. Ito na yung sinasabi ngayon ni Paul sa mga mananampalataya sa Roma. Ngayon, hindi na kayo kontrolado ng flesh ninyo, ng laman ninyo. Papaano? You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. Kasi lagi ko sinasabi, ang banal na Espiritu, nang tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, pwede rin po siya maging visitor lang. Visitor as in, di ba pag tumanggap ka ng bisita sa bahay, pasok ka, kaibigan, pasok ka kapatid, right? Maupo ka sa sala, paghahain kita sa kusina. Pero hindi mo pwedeng pasukin basta-basta yung kwarto ko, di ba? Yung CR ko, pwede mong gamitin. Pero may mga room sa bahay ko na hindi mo basta-basta pwedeng pasukin. And you are visitor. Now, sa banal na Espiritu, ganun din ang pwede natin gawin. Kung talagang tinanggap natin si Panginoong Jesucristo, He is not just only a visitor, but a resident ng bahay natin, ng buhay natin. Lord, you have all the power, you have all the control to open all the doors in my life. O, di ba? Pagdating sa love life, Lord, yung love life, akin muna. May ganun ba? Tinanggap natin si Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito, and remember, sabi ni Paul, and remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Christ at all. Kaya sabi ni Paul, tama nga naman. Papaghariin natin lagi ang pagkilos ng banal na Espiritu. As long as you can, mga kapatid. Kasi yun ang dinuudyok sa atin ng Panginoon. Sa verse 10, and Christ lives within you, so even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God. Kahit na itong flesh natin mamatay, but we are living in the Holy Spirit, mabubulok naman talaga ito eh. Ang importante, yung ating espiritu na pupunta, babalik doon sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, because you have been made right with God. Ipinagkasundo tayo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. That's why yung wrath of God, yung puot, galit ng Diyos, wala na sa atin yun. Ang nasa atin ngayon, reconciliation of love. You know, reconciliation of love, yan lang naman talaga magiging yung ugat, yung nakagitna sa atin, love.
Kung di tayo mahal ng Diyos, pabayaan niya na tayo. Doon lahat tayo, kapahamakan ng punta natin. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, siya mismo ang gumawa ng paraan para yung kanyang sariling bugtong na anak mamatay, magsakripisyo para sa ating kabayaran ng kasalanan, mas minabuti niya because of His unconditional love. So verse 11, continuation. Sabi ni Paul, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by this same Spirit living in you. Yung sinasabi dito, kung sino ang bumuhay kay Kristo Jesus, who raised kay Jesus Christ, di ba ang Diyos Ama? The same God that will raise up. Ngayon, sinasabi ni Paul dito, hindi lang yung literal na kamatayan. Ang taong walang relasyon sa Panginoon, itinuturing na patay sa Espiritu ng Diyos. Right? Ganyan tayo noon, patay tayo sa Espiritu. Kaya nung nakipag-isa tayo kay Kristo Jesus, nabuhay tayong muli sa pamamagitan din ng Espiritu. At yung bumuhay ng Espiritu natin, yung Diyos Ama na bumuhay din kay Kristo Jesus. Kaya tayo, we have the same Spirit. Namumuhay tayo ngayon. Yung nanditong Espiritu, yung gamit natin yun, hindi na po atin ito. It was the living of the Holy Spirit through Christ. Kaya sabi, di ba, templo ang katawan natin, templo ito, tapos kung ano lang natin ang katawan natin, ganun-ganun na lang. Kung templo ito ng Diyos, dapat isa itong malinis. Tayo mismo, may disiplina tayo sa katawan na ito na tinatahan ng ating Espiritu because the Spirit of God itself lives in us, dwell in us, within us. Lahat yun, nandito sa atin, isa. Kaya nga pag tinignan mo, no, bakit ko aabusuhin yung katawan ko? Ba't kung ano-ano ipapasok ko rito sa katawan ko kung ito ay templo ng Diyos? Lahat yan marirealize natin kasi alam natin na ang Diyos ang gumawa ng paraan ng lahat. Wala pong iba. So verse 12, therefore, ito ngayon yung conclusion ni Paul. Therefore, dear brothers and sisters, ang sabi niya, you have no obligation to do what your sinful natures urges you to do. Parang wala tayong obligasyon ngayon na gumawa ng kasalanan. Ang sinasabi niya, wala ka na nilinis ka na So, ang nananahan ng ngayon, Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa iyo, wala kang obligasyon na gumawa ng kasalanan, gumawa ng mali. Paano yun? Nagkakamali nga ako, pastor Ayan. Ang sabi ko kanina, inaalaw kasi natin, whenever we don't allow yung si Satan, idayain tayo, ideceive niya tayo, walang mangyayaring kasalanan sa atin. Right? Tingnan niyo lahat ng effort nasa atin din talaga para magkasala tayo. Hindi kay Satan, wala po kay Satan. Ang paggawa ng kasalanan, nasa iyo, nasa akin yan. If you allow, binigyan natin ng permiso si Satan. Dinadaya lang niya tayo Hindi natin, kasi siya Sabi ni Eva, di ba? Kasi siya binigay mo sa akin tinuro. Hindi po. Ikaw, nasa ating sarili. So sabi ni Paul, wala kang obligasyon kapatid na gumawa ng kasalanan. For that simple nature, ang in-urge lagi niyan, yung maling gagawin mo lang. Wala siyang mabuting idudulot sa iyo. Unlike the Holy Spirit, kabaligtaran. Pneuma or yung sinasabi kanina in flesh. Verse 13, for if you live by its dictates, you will die. But if through the power of the Spirit, the Holy Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. Now, kung lagi dinidikta ng isip natin, sabi ni Paul, ay gumawa ng masama, papunta talaga sa kamatayan. But through the power of the Holy Spirit, ito yung maganda, through the power of the Holy Spirit, pagka pinananahan natin, pinananagumpay natin yung gusto ng banal na Espiritu, sinful nature, ganyan. Sinful nature, ito yung banal na Espiritu. Ang sabi ni Paul, but if you put, or through the power of the Holy Spirit, the Holy Spirit, nasa ilalim ngayon ang natin, yung sinful nature natin, namamatay po yun. Kapag ka namatay, kailangan kasi ba ibang matay Mamamatay yung desire natin into a sinful nature, yung flesh natin, kailangan mamatay yan. Paano mamatay yan? Sa pamamagitan ng pagbuhay ng banal na Espiritu, papaghariin natin ang banal na Espiritu. Otherwise, itong sinful nature natin, hindi mawawala yan, nandyan pa rin yan Kita niyo sa panahon natin yan. Di ba, ang dali naman gumawa ng masama? Kahit mamaya, paglabas natin yan, pwede kang gumawa ng masama In a twinkle of eye lang naman talaga, pwede kang bumalik sa old nature niyo. Pwede ako si dating Ranny Boy. Ako yun, Ranny Boy pero ngayon, iba na Tinubos ka na ng Panginoon, di ba? Iba na. Kaya pag nakita mo yung sarili, hindi na pala ako yung dati. Pero bakit bumabalik tayo din sa dati? Sa isang iglap lang. Sa jeep lang siguro, pag sumakay ka ng jeep, ang sakit ng ingron mo. Pag may sumakay na mabigat ang paa, di ba natapakan ka? Ewan ko lang kung di ka magalit. Yung ingron mo, natapakan, di ba? Baka murahin mo pa yung nakatapak sa iyo sa sakit
Yun yung ikaw yung dati. But the sinful nature, ang sabi dito, wala na ito, namatay na yon ngayon. So pag namatay yon, may panibagong nabuhay, which is the Holy Spirit sa buhay natin. And sabi dito, you will live, mabubuhay ka, wala ka na sa kamatayan. Verse 14, for all who led by the Spirit of God are children of God. Ito yung sinasabi ko kanina, paano tayo naging anak ng Diyos? At di ba pagka ang tatay natin, magulang natin, kung ano yung iniutos nila sa atin na gawin natin at ginagawa natin, tunay kang anak ng magulang mo. Subukan masuwayin. Di ba magagalit? Ganon din po tayo. Tayo mga pinananahanan, pinangungunahan ng banal na Espiritu, lahat po tayo sumusunod sa Kanya, we are children of God. Kaya tayo naging anak ng Diyos kasi sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Hindi natin siya sinusuway. Palakpakan natin si Lord. Mga kabataan ha, mga bata pa kayo. Subukan nyo lang sumunod sa mga magulang ninyo. Tingnan nyo, bubuti ang buhay ninyo. Subukan nyo lang. Sundin ang mga magulang, huwag kayo sumuhay sa mga gusto ng magulang ninyo. So, hayaan nyo lang sila. Now, pagka nasa hustong edad na kayo, pwede na kayo mag-decide sa sarili nyo, then sabihin sa magulang ninyo yung mga gusto ninyo. Pero habang kayo nasa puder ng mga magulang nyo, underage kayo, sumunod kayo sa mga magulang ninyo. Bubuti ang buhay ninyo, mga anak. Sa verse 15, di ba kuminsan nga, matanda na eh. Matanda na yung anak, may asawa na, nagkaanak na. Ayaw pa rin sumunod sa ano. Pero pag sumunod sa magulang, di ba, sa gusto ng kalooban ng magulang, bumubuti pa rin eh. May mag-aapo ha, mga apo rin, ganon. So 15 verse, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Ito yung sinasabi, hindi tayo tumanggap ng espiritu para matakot o takutin tayo, dayain tayo ng espiritu ng kadiliman. Sabi niya, instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Bakit? Diba? Sa pamamagitan lang lahat ni Kristo Jesus. That's why naging children of God tayong lahat. Sabi niya, ngayon, now we call Him Abba Father. Tingnan nyo, nagkaroon tayo ng karapatan. Yun yung maganda, sinasabi ni Paul. And even John, the beloved, yung sabi niya, di ba? Ang sino mang tumanggap, kumilala kay Kristo Jesus, binigyan ng karapatan, maging anak ng Diyos. Ito si Paul, sinasabi niya, na-adapt tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. That's why we became the children of God. At kaya tayo nakakatawag ngayon ng ama ko. Dati wala tayong ganong privilege, pero nagkaroon tayo. Verse 16, for His Spirit, kanino yung Espiritu? Kay Kristo Jesus na ibinigay sa atin. Joins with our spirit to affirm that we are God's children. Pagka ginagawa natin kalooban ng Lord, walang duda po. Ang sabi ni Lord, di ba, sa 13 ng John, sabi niya, if you love one another, the world will know that you are my disciples. Love. Yun lang naman eh. Yung Espiritu ng Diyos kasi love. Kung yan ang nagjo-join sa atin, sa Espiritu na dating luma at Espiritu ng Diyos, ang sabi rito, totoo nga na anak ka ng Diyos. Maibigin ka ba? Mapagmahal ka ba? Mapagpatawad ka ba? Maunawain ka ba? Mapagbigay ka ba? Ang daming mga bagay na pwede natin makuha dito. Yung Espiritu ng Diyos, yun yung kalooban niya. Hindi yung dating katulad natin, na kapag gusto mong tumulong, titingnan mo muna yung tutulungan mo. Hindi ko dapat tulungan yan. Ngayon wala kang pinipili sa mga taong gusto mong tulungan kasi nag-uudyok sa yung banal na Espiritu. Pag may nakita ka nga lang sa labas, di ba? Pag may nakita ka, hindi mo naman kaano-ano, gusto ng puso mo, tulungan ko to, bigyan ko to, nung pwedeng bigay ko. That is the Spirit of the Lord. Yung Holy Spirit na nasa atin. Sa ministry, walang mga pataasan. Walang mga dyan, ako magaling. Pag wala ako, hindi natutugtog yung mga yan. Pagka wala ako, hindi nakakanta yan. Pagka wala ako, ang daming ganun eh. Performance lang po yun. Alam niyo tayo, pag naglilingkod kay Lord, lahat tayo alipin. We serve the living God. We serve a just and faithful God. Ang pinaglilingkuran natin, tapat na Diyos. Kahit hindi tayo tapat, kahit marami tayong mga ego, marami tayong mga pride, tapat pa rin ang Panginoong Kristo. Hindi tayo pababayaan yan. Amen po? Palakpakan natin si Jesus. Hindi siya nagtatangi eh, yun ang maganda eh. Kapag nakuha natin yung meaning ng Holy Spirit sa buhay natin, di ba ang ganda naman, kung lahat tayo rito pinananahanan, pinangungunahan ng banal na Espiritu, walang rason para hindi tayo magbigaya, magmahalan lahat. At kapag labas natin ng bulwagan na ito, di ba, yung mga taong hindi kaibig-ibig sa labas, namamahal mo. Yun ang Jesusness eh. Hindi maintindihan ng tao. Ito sinasabi ni Paul sa mga taga-Roma. 17, and since we are His children, ngayon anak ka na ng Diyos, sabi ni Paul. Ang sabi niya,
we are His heirs. Ako, ang ganda. Hindi ka lang pala naging adopted child o naging anak ka ng Lord ni Jesus. Right? Anong sabi ni Paul? Tagapagmana tayong lahat. So kung ano meron si Jesus Christ, lahat tayo meron nun. The same, parehas lang po. Kita niyo yung privilege natin? Sabi ni Paul, tagapagmana kayo. Sa katotohanan nga, in fact, sabi niya, in fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. Another thing. Hindi ka lang tagapagmana kung ano meron si Kristo Jesus, kundi yung kaluwalhatian ng Diyos, yung God's glory. Kung paano itinaas si Kristo Jesus ng Diyos Ama, ganon din po tayo itataas. Kaya pala may mga sinasabi sa Bible, di ba? Ang pagharap mo kay Kristo Jesus, di ba sabi, well done, my faithful servant. Meron tayong gloria din. Meron nakaabang sa atin doon. But if we are to share His glory, eto yung maganda, we must also share His suffering. Ang daming mga mananampalataya, ang gusto lang nila yung buhay na kaaya-aya, kasigla-sigla, abundant life. Pero huwag natin kalilimutan, sabi ni Paul, we must also share His suffering. Nag-suffer po ang Panginoon sa Kristo. Kaya huwag tayo magdadrama-drama sa buhay natin kapag may suffering tayo. Ang sabi dito, meron kang heirs, may tagapagmana ka, sa gloria ng Panginoon, nandoon ka rin. Pero sa suffering, kailangan mo rin, kapatid. Na kapag may suffering tayo, mas lalo nga tayo dapat mag-ignite. Mas lalo tayo mag-fellowship. Kasi yun ang kailangan natin. Tingnan niyo yung mga mananampalataya na walang fellowship. Napakahina. Why? Because nabubukod tangi sila, nahihiwalay sila sa fellowship ng karamihan. Sa Animal Planet, sino yung tinatarget ng mga tiger ng leon? Di ba yung mahihina? Yung tinitingnan nila na mahinang tumakbo, mabagal, antukin, yan ang target ni Satan talaga eh. Pero nasa loob ng kawan. Sa atin, ganun din. Tayo ang target ni Satan. Ang hahanapin ni Satan sa atin, yung mga babagal-bagal, mahina-hina, o laging mapag-isa. Kasi pag nasa kawan ka, buo ang fellowship, mahihirapan makapenetrate po si Satan. That's why sabi rito ni Paul, we must also share his suffering. May suffering talaga na dadanasin din tayo. Now, sa Romans chapter 8, pagka kinconclude natin, si Paul, ang sabi niya, in Romans 8, 18 to 27, bukas ito hanggang 27. Inelaborate dito ni Paul, our sharing with suffering in Christ. Right? Pero wag ka mag-alala. Ang sabi ni Paul, the future glory that will be revealed through the help of the Spirit. Hindi lang naman suffering eh. Kasama lang sa buhay natin, mananampalataya ni Kristo, yung suffering. Along the way, nung journey natin, ng faith natin kay Christ, may suffering talaga. Huwag kang matakot, kapatid. If you are led by the Holy Spirit, yun yung maganda. Kita nyo, kahit may mga trials tayo sa buhay, di ba? Bakit na-overcome natin? Because of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit within us, dwell in us. Yung nandito, yung residente na nandito sa buhay natin, sa puso natin. Otherwise, sabi ko kanina, kapag ginawang visitors lang natin sa buhay natin, ang Holy Spirit, yun yung mangyayari sa atin. May mga portion o kwarto sa puso mo, kapatid, na ayaw mong pabuksang pilit sa Panginoon. And Lord naman, hindi naman niya pakikialaman yan eh. Kaya nga sabi niya, nakatayo ko sa pintuan ng buhay mo, kumakatok, ang sino mang magbukas. Nakita niyo sa Revelation, nakatayo lang siya. Pag nasa loob na siya ng buhay mo, ganun din, kapatid, unless bubuksan mo lahat ng kwarto. Lahat ng aspeto ng buhay mo, i-open mo sa Kanya, Lord, you can control of my life. Kayo ang mag-control sa buhay ko. And then, hindi imposible para pakialaman ng Lord ang lahat ng aspeto ng buhay. Lord, sabihin ni Lord siya, anak, dito ka mahina sa pag-ibig. Anak, dito ka mahina sa financial. Anak, dito ka mahina sa sakit. So lahat po yun aayusin ni Lord. If you allow Jesus. Ang sabi ni Paul, and future glory that will be revealed through the help of the Spirit. Ang Espiritu po ng Diyos, ang siyang nag-uudyok sa atin. Actually, hindi naman tayo talaga marunong manalangin eh. Alam niyo yung mahabang manalangin, akala niyo pinapakinggan kayo ng Lord. Dito, yung Spirit-led, yung sinasabi, through the Holy Spirit, nananalangin ka, kahit maikli, naririnig ng Diyos. Because the Holy Spirit of God itself, ang nag-uusap, hindi po tayo. Kasi pag tayo lang, marami tayong mga list of prayers. Ginagawa natin parang nagsha-shopping ka sa mga panalangin mo. But here, sa Romans chapter 8 hanggang 18 to 27, the next verse, in Romans 8:28, ang sinabi niya, Paul concluded in celebration that those who belong to Christ are secured in the love of God. May assurance tayo, mga kapatid, ito yung maganda. May assurance tayo. Sino bang may ayaw ng assurance?
Di ba tayong lahat, gusto natin, may assurance, may katiyakan tayo. Anong katiyakan na meron tayo? Yung pag-ibig ng Diyos. That we can celebrate, sabi doon. Pwede tayo mag-celebrate. Sa oras na ito, pwede tayo mag-celebrate. Kasi nga, dito natin nakita kay Paul. You know yung 28 ng Roma, di ba? Familiar verse tayo dito, di ba? All things work together for good, for those who love God, who called according to His own purpose. Kung minsan ayaw yung verse na yan Kasi mahirap nga All things, lahat ng bagay. Mahirap man, madali, mayaman, lahat yan. All things work together for good. Ibig sabihin, kahit nagsasuffer tayo, alam natin na sinabi ni Paul sa kanyang katuruan sa mga taga-Roma, dadanas tayo ng suffering. At habang dumadanas tayo ng suffering, doon mas nahayag ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Lord. Now, pag tininat, di ba sa chapter 8 din sinasabi niya, who will condemn you? Sinong lalaban sa atin kung ang Diyos ay panig sa atin? Yan yung chapter 8 ng Roma. Sa Romans, next verse. Inumpisahan niya sa chapter 8, verse 1, anong sabi niya? There is no more condemnation. Tinapos niya sa huli, there is no separation for those who are in Christ. Ngayon kapatid, tanongin mo yung sarili mo, kay Kristo ba talaga ako? Nandito ka kapatid. Walang condemnation, walang separation sa presensya ng Diyos, forever makakasama natin ang Panginoon. And even in this world, ngayon pa lang, kapiling na natin ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu that dwell in us. Yun yung maganda. We are indwelling in the power of the Holy Spirit. Kaya walang condemnation at walang separation. That is the assurance. So ngayon, ang tanong ko kanina, paano nga ba na ipapanalo natin yung tug of war natin, yung battle natin, each one of us? Paano natin mapapanagumpay ngayon yan? How do you win over this tug of war within us? May sagot. Yung kanina rin, eto. The battle over indwelling sin is only won, overcome by indwelling in the Holy Spirit. Otherwise, hindi tayo makakapanagumpay mga kapatid. So papaghariin natin ang banal na Espiritu. Kapag ang banal na Espiritu ang pinapaghari natin sa buhay natin, wala pong imposible, mananagumpay tayong lahat. Kung pinanagumpayan na ni Kristo Jesus ang lahat ng bagay, para sa atin, ano pa yung mga bagay na hindi natin kayang pananagumpayan kung ang banal na Espiritu ang paghahariin natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Spirit-led life, mamimili ka lang, may sinful nature, or the Holy Spirit-led in my life. You choose, mga kapatid. Iiwan ko sa inyo ang tanong na yan. Kayo ang mamimili. You have the guts para piliin kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Tayo pong lahat ay yumuko. Father, we thank you again and again. Salamat po sa panibagong kaalaman, pagtuturo sa pamamagitan ni Paul. At nawa, Panginoon, tumimo sa mga puso at isipan namin kung ano yung mga bagay na pwede po namin makamit at pwede po namin maisapamuhay. So that we will be continue, Lord, na maibahagi ka namin the good news about Jesus Christ. Yung indwelling in the Holy Spirit, magmuna ka lagi sa amin in our decision making, sa aming mga pathway, Panginoon, direction. Alam namin, itatama mo kami kapag kami ay nagtiwala sa inyo. Kaya maraming salamat sa oras na ito. Pinupuri ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.